si Teacher Judy, ang iyong masayang guro sa Filipino. Kung ready ka na, halina't sabay tayong matuto. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang magkasangkahulugan at magkasalungat na salita o tinatawag ito sa Ingles na synonyms at antonyms. Ngayon, pag-usapan natin ang unang bahagi, ang magkasangkahulugan na salita. Ano nga ba ang magkasangkahulugan na salita? Ito ay ang mga salitang pareho o halos pareho ang kahulugan. Halimbawa, masaya at maligaya, maganda at marikit, matalino at marunong. Gamitin natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Una, masaya at maligaya. Masaya ako nung nanalo ako sa raffle. Pwede ring maligaya ako nung nanalo ako sa raffle. Pangalawa, maganda at marikit. Nakakita ako ng magandang babae sa hardin kahapon. Pwede rin nakikita ako ng marikit na babae sa hardin kahapon. Pangatlo, matalino at marunong. Ang estudyante ay matalino sa klase kaya siya nakakuha ng mataas na marka sa klase. Marunong. Marunong ang estudyante sa klase kaya siya nakakuha ng mataas na marka sa klase. Ibig sabihin ng magkasing kahulugan na salita ay kahit palitan mo ang salita, pareho pa rin ang mensahe. Ganito gumagana ang magkasing kahulugan na salita. Dito naman tayo sa ikalawang bahagi, ang magkasalungat o mas kilala bilang antonyms. Ano naman ang magkasalungat na salita? Ito ay ang salitang magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, mainit at malamig, mataas at mababa, mabilis at mabagal. Gamitin natin ang mga salitang ito sa pangungusap. Una, mainit at malamig. Mainit sa labas, malamig sa loob ng classroom. Pangalawa, mataas at mababa. Mataas ang puno, mababa ang damo. Tatlo, mabilis at mabagal. Mabilis kang tumakbo kapag hinahabol ka ng aso. Mabagal kang maglakad kapag pagod ka na. Ganito gumagana ang magkasalungat na salita. Magkaiba ang kahulugan, kaya sila magkasalungat. Para mas mabigyang linaw kayo, atin itong ihambing. Ang magkasing kahulugan, pareho ang kahulugan. Halimbawa, masaya at maligaya. Ang magkasalungat, magkaiba ang kanilang kahulugan. Halimbawa, mainit at malamig. Ang isa, pareho ang kahulugan. Ang isa naman, kabaliktaran ng kahulugan. Ngayon alam mo na ang magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Madali lang naman itong tandaan. Magkasing kahulugan, pareho ang kahulugan. Magkasalungat, magkaiba ang kahulugan. Ako si Teacher Judy, ang iyong masayang guro sa Filipino. Salamat sa pakikinig. Kita tayo sa susunod na aral!